Hi guys! Welcome back sa aking channel. This is Donna again. And today, magsishare na naman ako sa inyo ng isa na namang patok at trending na pangnegosyo recipe gamit ang saging na saba. So tara guys, samahan nyo ako at gagawa tayo ngayon ng super crunchy na choco banana fries. So sa mga mamis po dyan na naghahanap ng pwedeng ipangnegosyo sa maliit na puhunan lang at napakadaling gawin, eto na po yung pangnegosyo recipe na para sa inyo. So tara na guys, huwag na nating patagalin at umpisahan na po natin. So first step mga bes ay babalatan muna natin syempre itong ating mga saging na saba. At kung mapapansin nyo po ay medyo hirap pang balatan itong napili ko na saging na saba. Kung pipili rin po kayo ng saging, mas okay po yung hindi pa masyadong hinog para po pag hiniwa natin ito ng maliliit o maninipis ay mas madali po natin itong hiwain, unlike po kapag hinog na medyo mahirap na po yang hiwain. So ganito lang po yung gagawin natin, babalatan lang natin yan at uulitin lang po natin yung process hanggang sa mabalatan na po natin lahat itong ating mga saging na saba. At after nga po nating mabalatan lahat yung ating mga saging na saba, ang next step naman natin ay hihiwain natin o i-slice na natin itong ating mga saging. So in-slice ko lang po muna to into 2 and then hahatiin din po natin yan ulit into 4 pieces. So bali ang kakalabasan po ng isang pirasong saging natin ay 8 pieces. So ganyan lang kadali mga bes at uulitin lang natin yung process hanggang sa mahiwa na natin o ma-slice na natin into 8 pieces lahat yung ating mga saging. At eto na nga po lahat yung mga na-slice natin ng mga saging na saba. So isi-set aside po muna natin ito at gagawin naman natin yung ating chocolate mixture. So sa isang mixing bowl po ay paghahalu-haluin lang natin yung ating mga ingredients. So maglalagay na po ako dito ng 1 cup lang po ng harina. Pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour at pwede rin naman yung harina lang na nabibili sa palengke. At isi-sift lang po muna natin itong ating flour para po maiwasan natin na magkaroon ng buo-buo sa ating chocolate mixture. And then after naman po nating ma-sift yung ating 1 cup ng harina, maglalagay din po ako dito ng chocolate powder. And maglalagay din po ako dito ng 1/4 cup lang ng powdered milk. Tapos ay mag-a-add din po ako dito ng brown sugar. Pwede rin kayong gumamit ng white or washed na sugar kung gusto ninyo. And then yung ating 1/2 tablespoon ng baking powder. At maglalagay din po ako dito ng cocoa powder. So nag-add lang po ako ng 1 tablespoon ng cocoa powder but this is optional. Pero kung gusto nyo pong mas dark yung inyong chocolate mixture ay maglagay po kayo ng kahit 1 tablespoon lang. And then, imimix lang po natin yung mabuti hanggang sa mag-combine na po lahat ng mga nilagay natin dito na dry ingredients. And then mga bes, kung sa tingin nyo po ay nahalo nyo na itong mabuti, pwede na tayong mag-add dito ng water gradually.
So, bale ang nai-add ko po dito na water ay 1 and 1/2 cup. Pero pwede po kayong mag-add or magbawas kung sa tingin nyo po ay sobra o kulang ang inyong tubig. So, mag-a-add lang po tayo gradually ng tubig hanggang sa makuha na po natin yung tamang consistency nitong ating chocolate mixture. So, meron po kasi tayo minsan mabibili ng mga harina na matakaw sa tubig and meron din naman po na hindi matakaw sa tubig. So, magtansya na lang po kayo kung sa tingin nyo ay okay na or kung tama na yung consistency ng inyong butter. And then, i-mix lang po natin yung mabuti hanggang sa mawala na po yung mga buo-buo. At ang gusto po nating makuha dito na consistency ay hindi po masyadong malapot and hindi din masyadong malabnaw. So, ayan, eto na po yung ating chocolate mixture. Ang next naman po ay ilalagay na natin dito yung mga na-slice natin ng mga saging na saba. At ibababad lang po natin yan dyan for at least 1 to 3 minutes. Make sure lang po na talagang makukoat natin ng chocolate yung ating mga saging. And nagready na din po ako dito ng breadcrumbs para after po nating ma-coat ng chocolate yung ating mga saging, ay i-dredge naman po natin ito dito sa ating breadcrumbs. So mga best, make sure lang po na talagang na-dredge or na-coat natin ng maayos itong ating mga saging dito po sa ating breadcrumbs dahil isa po yan sa talagang magpapa-crispy nitong ating saging or yung ating banana fries. So ayan, eto na nga po yung mga na-coat natin ng mga saging na saba. Ang next naman po ay isi-set aside lang natin ito at mag-umpisa na po tayong magpainit ng pan at makapag-umpisa na rin tayo sa pagluluto. At maglalagay nga lang din po ako ng mantika dito sa ating frying pan. Mas maganda po sana kung naka-deep fry yung ating mga banana fries or yung ating mga saging. So kung meron po kayong deep fryer ay mas okay. And then, hintayin lang po natin na uminit yung ating mantika bago po natin ilagay dito yung ating mga saging. And mga best, first tip ay wag po natin pupunuin masyado itong ating pan para po maganda yung pagkakaluto ng ating mga saging. So, mas okay po kung hindi overcrowded yung ating mga saging dito sa ating frying pan. At kapag nga po ganito na ay pwede na nating hanguin itong ating mga banana fries. At ilalagay lang din po natin ito sa isang strainer o kaya naman sa isang lagayan na merong paper towel para po matanggal yung excess oil na nandito sa ating banana fries. And then uulitin lang po natin yung process hanggang sa maiprito na natin lahat yung ating mga na-coat na saging na saba.
So, ayan mga best, eto na nga po yung mga naiprito natin na mga banana fries. So, ang next naman po, ipapakita ko po sa inyo kung saan nyo pwedeng ilagay yung ating mga banana fries kung gagawin nyo po itong pangbenta. So, meron po ako ditong cup. Pwede nyo po yan paglagyan ng inyong mga banana fries. So, depende po sa inyo kung magkano yung inyong ipipresyo at depende rin po kung gaano karami yung magkakasya sa inyong cups. And eto naman po yung isa, pwede pong ganito rin yung paglagyan nyo. Ito po ay parang papel lang siya or parang karton lang. Mas maganda po kung ganito yung inyong paglalagyan pero syempre mas mahal. And maglalagay din po ako dito ng chocolate dip. This is optional pero mas masarap at mas mukhang extra special kapag meron po nito. So bahala na po kayo kung ano yung mas gusto nyo dito sa dalawang pinakita ko. At para po sa presyo nitong ating banana fries, pwede nyo po yung ibenta from 15 to 20 pesos. Depende po kung magkano ang nagastos nyo sa mga ingredients na ginamit, lalo na po yung ating saging. Dahil hindi po pare-pareho ng presyo sa bawat market, pwede pong mas mahal dyan sa inyo at pwede rin naman na mas mahal dito sa lugar namin. So, ayan, eto na po ang ating napakasarap at napaka-trending ngayon na pangnegosyo recipe, ang ating crunchy banana fries. So, sana po nagustuhan nyo itong ating bagong pangnegosyo recipe, and kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribe into my channel at pakiclick na rin po yung bell icon para po ma-notify kayo every time may bago tayong pangnegosyo recipe. So, thank you guys again for watching and see you again on my next video. God bless!